Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, ito maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida, po. Pumalag po ito kong si Attorney Levi Baligod po, yung abogado po ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida. Dahil pinirwisyo daw sila mga kabida, po, dito ho sa pagpunta po ng Senado, dahil ho sa imbitasyon po mga kabida ng Senate Blue Ribbon Committee, sa ilalim po ng pamumuno po makabida ni Senator Erwin Tulfo. Nauwi po sa wala. Hindi po sila hinarap, makabida ng mga senador. Okay? Tila natatakot ata, makabida, ito ho mga senador dito ho sa 18 mga dating sundalo po, mantakin nyo naglabas po ng imbitasyon, pinadalhan po sila ng imbitasyon, na pumunta po sa Lunes. Okay, para umattend po sa gagawing pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa flood control project scam, mga kabida. Subalit nung nandun na po sila sa Senado, ang dami hong seremonyas po mga kabida. So wala silang QR code, hindi po sila pinapasok. Buti na lang po, dumating ito kung si Senator Robin Padilla po mga kabida, at yun, nakapasok ito kung mga dating sundalo po, mga kabida po. Pero hindi po sila in-entertain ng mga senador dahil ang sabi po, hindi raw pagdinig yung nangyari po mga kabida, kundi meeting lang daw, okay, ng mga senador, po. Aba, anong nangyari? Bakit bigla kong naging meeting po yung pagdinig, nagpakita lang po mga kabila na hindi po sila organisado po itong committee po ni Senator Erwin Tulfo po mga kabida. Eto, babasahin ko muna itong article ng ang balita ngayon mga kabida po. Perwiso, inabalan nyo lamang kami. Ayan. Maring binatikos ni Attorney Levi Baligod ang mga pahayag ng ilang senador sa isinagawang consultative meeting ng kampo ni na Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo noong Hunyo 8 matapos questionin ng mga ito ang hindi pagdalo ng grupong Brave 18 sa naturang pagtitipon. Sa isang social media post, iginiit ni Baligod na hindi umano kusang umiwas ang kanyang mga kliyente sa Senado. Sa halip, sinabi niyang naharang umano sila sa pagpasok sa loob ng humigit kumulang 90 minuto po, mga kabida. Anya, inabalan nyo lang kami, perwiso, pinagbibintangan pa kami nitong Sherwin na impostor na hindi kami dumalo. 90 minutes ninyo kami hinarang mula main gate hanggang building entrance. Tinukoy ni Baligod ang mga naging pahayag sa consultative meeting kung saan nagpahayag ng pagkadismaya si Gatchalian sa hindi pagharap ng mga dating bodyguards at ex-soldiers na nag-akusa ng umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Ayan. Tinulig sa rin ni Attorney Baligod si Senator Risa Ontiveros matapos nitong sabihin na sayang umano ang pagkakataong maharap at ma-question ang mga testigo. Sa consultative meeting, sinabi ni Ontiveros sa kahit anong investigasyon, dapat ebidensya ang mangingibabaw at hindi kwento lang. Ayan. Pero ang 18 ex-bodyguards hindi sumipot ngayon sa Senado. Oportunidad sana ito na malaman kung ano ba talaga ang totoo. Sayang. Ngunit ayon kay Baligod, tila hindi umano narinig ni Ontiveros na nauwi na lang sa meeting ang kanilang hearing. Anya, hindi yata niya narinig na biglang dineclare na consultative meeting na ang nangyari at hinarang pa ninyo ang aming pagpasok sa Senado. Matatandaang naging bahagi ng kontrobersiya ang paglilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na ang naganapan nitong Lunes ay hindi formal na hearing kundi isang consultative meeting. Nauna ring inamin ni Senator Erwin Tulfo na hindi pa ganap na organisado ang Blue Ribbon Committee kaya hindi pa ito maaring magsasagawa ng opisyal na hearing.
Dahil dito, iginiit ni Baligod na tila naging magulo ang sitwasyon mula pa lamang sa simula, kabilang ang pagbabago ng format ng pagtitipon at ang umano'y pagharang sa kanilang grupo. Ang palitan ng mga pahayag ay naganap sa gitna ng lumalalim na kontrobersiya sa flood control investigation at sa mga aligasyon ng grupong Brave 18 laban sa ilang matataas na opisyal at personalidad. Abang sinasabi ng kampo ni Gatchalian na nabigo ang mga testigo na samantalahin ang pagkakataong mailantad ang kanilang panig, iginiit naman ni Attorney Baligod na hindi patas na sabihing hindi dumalo dahil sila mismo ay pinaghaharang makapasok sa Senado. Ayan. So, ang aligasyon po makabida ng kampo po ni Erwin Tulfo at Senator Win Gatchalian, hindi daw sila pumunta at hindi daw nagpakita, no? Ito kong Brave 18, mga kabida. Subalit, ang sabi po ni Attorney Baligod, bakit? Pumunta nga kami doon eh. Ang problema lang po, hinarang kami. Okay? Ang dami hong seremonyas. Sinabi pa na wala silang QR code. Kaya nga, naantala po sila doon sa labas mismo ng Senado po, mga kabida. Po. Kung talagang seryoso po ito hong Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo, mga kabida, dapat, wala na pong harang-harang po ang nangyari po, mga kabida. Po. Kasi malinaw naman po yung imbitasyon eh. Ipinakita po ni Attorney Baligod po yung invitation po makabida, Okay? Na sila po ay inimbitahan ng Blue Ribbon Committee. Bakit naantala po sila doon sa labas po makabida? Hindi po sila pinapasok. Ngayon, inakusahan po sila, na hindi po nagpakita. O baka naman po, natatakot lang po itong mga senador po, makabida, na harapin itong mga dating sundalo po, Kasi kung seryoso talaga sila makabida, na makaharap itong mga dating sundalo. Since consultative meeting lang po yan, hindi po hearing Di ba? Bakit hindi po nila ilantay? Okay? Maliwanag po yung rason po, ni Attorney Baligod, mga kabida, na natanggap lang daw niya yung imbitasyon noong June 4 po ng gabi. Tapos, yung mga dating sundalo po ay nagsiuwian na po, papuntang kanilang mga probinsya po So, kailangan po nilang i-gather po ito, mga kabida, itong mga dating sundalo para lang po mabuo at sabay-sabay po silang pumunta doon sa Senado sa Lunes po, mga kabida. Ang kaso lang po, parang ayaw hong makaharap po ng mga senador po, mga kabida, ito hong mga dating sundalo Kasi kung ayaw po ng mga dating sundalo po, mga kabida, na makaharap itong mga senador, okay? Bakit pumunta pa sila ng Senado? Yan yung hindi ko maintindihan po, mga kabida. Diba? Inakusahan po ng mga senador, ito hong mga dating sundalo, na na-miss daw nila yung opportunity, mga kabida, na tanungin at malaman po yung katotohanan po, mga kabida. Subalit, ang nangyari po, parang ang mga senador po, ang na-miss nila yung oportunidad po, mga kabida, ng mga dating sundalo na tumistigo, mga kabida, at malaman po ang buong katotohanan patungkol ho sa money delivery scheme, mga kabida, kung saan, ilan po dyan sa kanila, mga kabida, naging kliyente pala ng mga dating sundalo. Ibig sabihin po, dinadalhan po ng mali-malitang pera daw, mga kabida. Okay? Ano ba talaga ang totoo? Okay? Marami hong katanungan po, yung nangyari hong pagdinig sana, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kasi ang pagkakaalam po natin, pagdinig yun, hearing yun, okay, ng Senate Blue Ribbon Committee. In fact, bago po ang Blue Ribbon Committee hearing po kahapon po, mga kabida, iginiit na po ni Senator Erwin Tulfo na marami ho silang mga iniimbitahang personalidad, andun po si dating House Speaker Martin Romualdez, po. Okay? Kasama ito ho mga dating sundalo po, mga kabida, po.
bakit bigla hong nagkaroon ng consultative meeting? Bakit hindi po hearing? Yun yung malaking tanong po eh. Okay? Tapos sasabihin po ni Senator Erwin Tulfo, mga kabida, na hindi po sila organisado. Okay? Unang-una po, plinano na po nila na magkaroon po ng pagdinig sa Lunes. Bakit bigla hong naging hindi organisado po itong grupo po ni Senator Erwin Tulfo po, mga kabida, ano po? Okay? Tapos ngayon, sinuspinde. Okay? Ito hong pagdinig. Dahil daw, ginawang rason po nila ito hong lindol sa Mindanao, ano, mga kabida. Pupunta daw sila ng Mindanao. Para ano? Para mamulitika doon? Mga kabida? Para ipakita doon sa mga taga Mindanao na sila po ay tumutulong sa mga taga Mindanao, ano? Mga kabida, ano po? Diba? So, kaya nga nakakaduda po eh. Yung nangyari po kahapon sa Senado po, ano, mga kabida. Unang-una, ang hearing naging consultative meeting. Tapos pangalawa po, mga kabida, yung mga dating sundalo po, binigyan po ng imbitasyon, mga kabida, nantala ng ilang minutos, okay, wala na. Hindi na po pinatawag po, ano, mga kabida, ano po. Alam naman siguro ng mga senador na nandun na po sa Senate premises ito hong mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Bakit hindi po pinatawag? Okay, kung talagang gusto ko nilang makaharap ito hong mga dating sundalo po, ano, mga kabida, ano po. Diba? Bakit hinarang pa sila doon ho sa labas? Di alam naman po na ng mga security personnel doon na imbitado yan, ano, mga kabida. Diba? Kaya nga, nakapagtataka eh. Okay? Pangatlo po, bakit bigla kong sinuspinde? Ginawang rason, dahil ho sa nangyaring lindol sa Mindanao. Okay? Kaya nga, ang conclusion po ng ilang mga netizens, ano, mga kabida, na ayaw talagang makaharap po ng mga senador, ito hong mga dating sundalo po, ano, mga kabida, hindi po sila interesado. Okay? Kaya nga, hindi natin may iwasan na magalit ito hong si Attorney Baligod. Dahil unang-una po, nakauwi na po sa probinsya itong mga dating sundalo, ano, mga kabida. Pero ang ginawa po ni Attorney Baligod, pinabalik. Okay? Itong mga dating sundalo, para lang po umattend dito sa hearing sana. Pero nauwi po sa consultative meeting, ano, mga kabida, ano po. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, dito, mga kabida, sa nangyari hong medyo frustrating, okay, sa panig po ng mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Hindi po nila nakaharap ito hong mga senador, lalong-lalo na po yung mga inakusahan po nila, ano, mga kabida, na tumanggap ng mga mali-malitang pera, ano po, okay, dyan po sa Senado, ano po, mga kabida. Okay? For your comment and for your opinion, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.